Hello, hello, Gemini Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 15 hanggang 21. So mga Gemini, simulan na natin. Let's begin. Inhale and exhale. Spirit Guide, Holy Spirit, ibigay natin kay Gemini ang mga mensaheng dapat niyang malaman today. At the center of your reading, meron po kayong the King of Wands. Beautiful. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Four of Wands. In the area of what you need, you have the Page of Wands. Page of Cups, rather. Beautiful. In the area of your what's affecting your current energy, the Five of Swords. In the area of your near future, you have the Emperor card. Lovely, lovely, lovely. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Three of Swords. In the area of your fortune, meron po kayong the High Priestess. Beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong the Temperance card. At ang outcome niyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, thank you muna sa mga mahal kong Gemini for all of your donations, saka po sa hindi nyo pag-i-skip ng ads, saka po sa inyong pag-like and comment sa ating reading every single day. Thank you po dahil malaking suporta po yan para sa akin dito sa ating reading. So thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your energy, meron po kayong the Judgment card. Okay, Gemini, ngayong linggong ito ang linggo ng pagkagising. Okay? Pagkagising tungkol sa mga bagay na alam mong dapat mo nang aksyonan. Example, marirealize mo this week, yung palang idea ko para sa project na ito ay hindi pala nag-work, o kaya yung assessment ko pala sa isang bagay ay mali, no? O kaya, akala ko mali yung pagkakarinig ko sa sinabi niya, yun pala tama, no? So, marami ka marirealize this week. So, ano ang dapat mong gawin? Dapat mong itama kung ano yung marirealize mo. Dapat mong hakbangan. And huwag mo na daw i-ignore yung mga bagay na marirealize mo. Okay? You need to take action on it to make sure na magbago mo pa siya at maitama mo yung direksyon. Isipin mo na lamang kung ano man to mga marirealize mo, huwag mo nang bugbugin pa ang sarili mo na, ay, Gemini, dapat kang to ginawa natin. Ano ka ba? Bakit mali pa kakaalala mo? So, wag mo nang bugbugin yung sarili mo kapag nagkamali ka sa isang bagay when you realized the right thing to do. Ngayon, ang importante, nalaman mo na. Yun na lang yung pangkonsuelo natin, kumbaga. And think positive about these realizations. Okay? So, partneran natin to ng card of the week, Harmony. Harmony is the beautiful melody in relationships. So, sabi dito, mas daw pagtuunan ng pansin ang mga relasyon, ugnayan, pakikisama, cooperation, kesa yung makipag-butt heads ka at i-big deal yung mga bagay na hindi naman ka big deal. Okay? Learn to have a harmonious, good, peaceful relationship with everybody so that kung ano man yung mga bagay na aalagaan mo or pinapangalagaan mo, no, ay manatiling maayos. Okay? Especially at the center, meron po kayong King of Wands. Si King of Wands, sinasabi na yung spirit guides this week, Gemini, you need to focus on your goal. Okay? Kailangan daw talaga ikaw ay future-oriented, goal-oriented. Maaring marami sa paligid mo ang magpa-distract sa'yo. Mga kaibigan, mga nakakainis na bagay, mga escapism mo. For example, baka nahihirapan ka dito, bigla kang umiwas, no? Pumunta ka sa party o kaya manood ng mahabang Korean novela buong maghapon, no? Distractions yan. So, kapag meron ng malaking bagay na lumalamon sa oras mo, away from your goal, naku, excessive na yan. Kailangan talaga i-direct natin, maging disiplinado tayo tungkol sa mga bagay na kailangan nating unahin. Especially this week. Okay? I-clarify natin to. I'm seeing on my clock 444, that is a angel number of protection. So you are protected and guided, so don't worry. Talaga namang nasa iyo si Archangel Gabriel here, giving you the assurance na, huy, masasagot na yung mga tanong mo, marirealize mo na rin yung solusyon, and you will know the truth about something. So, ikaw ay protektado. Okay? So siya nga pala, Gemini, since ito po ay bagong-bagong weekly reading,
Ano po yung mga nais mong mag-multiply sa buhay mo? Ano yung mga gusto mong lumago? Ano? I-comment mo yan sa baba, ilapag mo na, it will come true. Okay? The King of Wands, the Four of Swords. You have four here, telling you talaga protection. So talagang you are guided and protected. Okay ka. You and your family. Okay? So, Four of Swords, clarifying our King of Wands, your spirit guides are really telling you na maging payapa daw ang puso mo tungkol sa mga bagay na dapat mo daw gawin. Your spirit guides are telling you, sometimes you need to ask yourself, worth it ba yung ibang bagay o hindi? Kapatol-patol ba to o kailangan akong dumiretso sa isang bagay na lalong magdudulot sa akin ng kapanatagan? Okay? You need to figure out, Gemini, this week kung ano yung mga bagay na dapat mong paglaanan ng effort, time, money. Baka kasi daw masayang yan sa ibang bagay. So, you need to figure out yan this week. Okay? In the area of what you need to focus, you have the Four of Wands. Si Four of Wands, sabi dito, focus tayo sa ating milestone. Ano ba yung mga pinaghahandaan mo this time, Gemini? Makaipon, makabayad sa utang, mapaayos yung bahay, babayaran yung bills sa school, no? Marami kang milestone na gusto mong matumbok. Sabi dito, panahon to para kahit paano mag-relax ka naman, no? I'm seeing here, sabi na yung spirit guides, gawin mo siya ng tama. Gawin mo siya ng malumanay. You don't need to give additional burden sa'yo. Especially in the things that you're working on. Okay? Nakita ko rito, sabi na yung spirit guides na kung ano man daw yung mga balakid na humaharang pagdating sa mga goal mo, dapat napipinpoint mo yan para madali sa'yo ang iwasan yan. Example, lahi kang niyayaya ni pinsan na lumabas o kaya lahi ka nag-scroll sa yung social media imbis na tapusin na yung papeles, no? So marami kang mga ganyan this week. So you need to focus on what's important and kung ano yung mga dapat tapusin. Okay? Clarify natin to. So, Gemini, taga saan po kayo? Kamusta po ang inyong araw today? Comment down below. Saan po kayo nanonood ng ating special weekly reading for you? The Four of Wands being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, nakita ko rito it's all about your career, no? May mga bahay ka daw na dapat tapusin sa karera mo. Baka mamaya meron palang pinapaasikaso sa'yo na papeles o kaya meron ka mga documents o mga ID na kailangang ihanda, no? So kung ano man yung mga may deadline ka, Gemini, focus tayo this week sa mga deadline na yan, ha. Make sure na ikaw ay active hanggang sa maabot mo yung mga requirements mo na yan at yung mga dapat tapusin. Okay? Very, very busy ka this week. So para mapanatag ka na at magkaroon ka na ng kaayusan, sistema sa buhay mo ngayong linggong ito, dapat talaga yung goal mo ay malinaw so that you will know the right thing to do. Okay? In the area of what you need, you have the Page of Cups. Si Page of Cups, sinasabi na yung spirit guides this week, Gemini, na sabi dito, you need to believe what you want. Tingnan mo siya. Nakatingin siya sa cup at ini-imagine niya may lalabas dyan na isda. At yun, nag-appear, no? So anong lesson yan for you? Dapat daw ikaw mismo naniniwala ka sa mga bagay na gusto mong makuha. Dapat daw ikaw ay talagang buong puso, kaluluwa, intention, manifestation power ay talagang nananalig, no doubt, and walang pangamba or alinlangan tungkol sa mga bagay na gusto mong makuha. Kasi kung ikaw nag-wish ka tungkol sa isang bagay, tapos hindi ka naman naniniwala, so parang paano mo siya ma-attract? Paano mo siya ma-magnetize, di ba? So, ito yung lesson for you this week, is to believe in the impossible, believe in the magic, it will be yours. Okay? Napaka-importante nito. I-clarify natin siya. The Page of Cups being clarified by the Queen of Cups. Yes, sabi dito, follow your heart. Pag alam mong sa'yo yan, sa'yo yan. Pag alam mong gusto mo yan, diba? So always listen to yourself. Alam mo kasi yung mga bagay na magdudulot sa'yo ng kapanatagan. Yung parang, pag nakuha ko to, ayos na ako. Pag ito na ayos ko,
okay na ang lahat. Pag ito na plancha ko, wala na akong kaba. Parang mga ganyan. So, always listen to yourself, most especially sa tinatawag ng yung puso, na yung intuition, and focus on that. Believe it. Believe it that it will be yours. Darating yan. Okay? Napaka-importante yan in your life this time. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Five of Swords. Sabi na yung spirit guides, kaya ito ang nakaapekto dito dahil parang nakalagpas ka na doon sa bigat. Parang meron kang malalagpasan na diskurso, debate, hindi pagkakaunawaan, parang kung ano yung mga dapat i-prepare, parang somehow makakalagpas ka na dyan. Example, ikaw ay mag apply ng trabaho sa Japan. So, kailangan mo mag-attend ng training, Nihongo class, mga proper documents. Nako, ang gulo-gulo niyan, di ba? Ang hirap-hirap niyan i-assemble, pagsama-samahin, kumpulin. Pero kitang-kita ko dito, Gemini, makakalagpas ka dito. Kung ano man yung aasikasuhin mo ha, na medyo mahirap, madugo, nakakapagod, nakakaubos ng pasensya, kitang-kita ko rito, you will win it all. Parang makakalagpas ka. And then, lilingon ka na lang sa past mo na parang, ay, kinaya ko yun, nalagpasan ko yun. So, matapos mo malagpasan yung mahirap na part, nandito ka na sa pagpapatupad ng vision mo. Nandito ka na sa execution ng plano na parang, okay, ito yung gusto kong mangyari, nalagpasan ko na yung mahirap na parte, panatag na ako, I am now actually, nandun ka na sa era ng making your answers come true. Kumbaga, kasi may dinasal ka tungkol sa vision mo na ito Sabi mo, God, please, bala ko tong gawin, bala ko to i-execute, tulungan mo ko. So, with the help of your spiritual power, kayang-kaya mong i-execute itong plano na ito. And lahat ng pinagdaanan mo in the past, talaga namang sabi mo, ay, hindi ako magiging bitter, pero marami akong natutunan doon. At marami akong na-realize doon. At ito yung magpapatuloy sa magandang adhikain mo moving forward. So, patuloy mong linangin ang iyong mga harmonious relationship with other people kasi yung mga tao sa paligid mo, sila ang makakatulong sa'yo. Okay? So, hanggat maaari, patibangin mo yung mga ugnayan mo sa mga tao sa paligid mo. Okay? Napakaganda nito for you. I-clarify natin. The Five of Swords being clarified by, tignan mo, you have 3, 4, 5. So parang nasa kaligitnaan ka na ng proseso. For some of you ha, meron kang ginagawa and then palagpas ka na sa pinakamahirap na part. So good for you talaga. The Five of Swords being clarified by the Ace of Wands. Yes, talagang makakahanap ka ng right strategy, right plan. Kung medyo gulo-gulo, sabi mo, ano ba yan ang hirap-hirap nito? Pero biglang boom. May mag-a-arrive sa'yo ng isang malaking solusyon o isang malaking factor na parang, yes, may chance pa. Yes, okay na to. Yes, diretso na, no? So, you are now getting that renewed energy o stamina o lakas ng loob na ituloy pa to kasi kitang-kita mo na yung potential. Parang ganyan. So, good luck and congrats kasi kung ano man daw po itong kinakaharap mo, may solution na. Kitang-kita ko yan. So, congrats, i-claim mo to. The solution will come. You are now actually moving forward from something that is very, very painful. Okay? So, congrats po. In your near future, meron po kayong the Emperor card. Eto ka, nakaupo ka, getting that position, no? Kitang-kita ko dyan, ang tabayanan mo 4 days, 4 weeks, or 4 months. Talagang you are sitting pretty and enjoying kung ano man tong pinaghirapan mo. Alam mo, narinig ko, sulit. Sulit to para sa'yo. Hindi mo to pagsisisihan, pero kaakibat nito ay malaking responsibilidad, no? Every day you need to show up, every day you need to be there para asikasuhin, payabungin, kung ito man po ay negosyo, trabaho, project, or pag-ibig, no? Kailangan talaga dito responsable ka, Gemini. At ready ka to take action kapag kinakailangan. Okay? Napaka-importante nito para sa'yo. So, you don't need to really rush. You don't need to make a decision na base sa iyong emosyon. Ito ay dapat wais, no? Wais, pinag-isipan, pinagnilay-nilayan. Parang ganyan. So,
I don't know why, nakita ko dito parang you are getting that position. Meron sa inyo, nakita ko may badge, bagong uniform, bagong lugar, parang ganyan. So, kung meron po sa inyo naghahanap ng trabaho, this is really a confirmation that yes, you will get it. And for some na meron kang inaay o meron kang tinutumbok na posisyon, you will get this. Okay? So, congrats po. Clarify natin the four emperor cards being clarified by the Seven of Swords. Yes, bagong strategy, bagong paraan, bagong atake. And this time around, lahat ng mga bagay na gagawin mo, pabor na sa'yo. No? Because you are very, very, I don't know why, parang mas mataas ang kumpiyansa mo ngayon kesa before. Kasi parang dati parang, kaya ko ba to? Hindi, push natin to. Ay, hindi ako sure, wag na lang kaya. Pero dito, nakita ko na malakas ang loob mong itry yung mga bagong bagay because meron ka nga na-realize. Sabi mo, teka parang for the past 10 months, for the past 2 years, parang paulit-ulit ang ginagawa ko pero parang hindi ako nag-a-advance. So, yan, yung mga marirealize mo, it will lead you to a brand new diskarte. At itong bagong diskarte mo na to, ang magbibigay sa'yo ng mga matapang na aksyon na papabor sa'yo. So good luck po and congrats Gemini. I-claim mo to, it will be yours. Okay? In your challenge, you have embrace the void. So, yakapin mo daw yung mga bagay na hindi mo akalaing kaya mo. Example, takot kang mag-apply sa trabahong yon kasi English yan. Sabi dito, hindi. Harapin natin, try lang natin, subukan natin. Maaring ito na yung time mo o ito na yung pagkakataon mo. Para mga ganyan. Kung ano man daw yung kinakatakot mo kasi hindi mo alam kung pwede ka ba doon o kung okay ka ba doon, itry mo lang. Subukan mo lang and you will see your discovery, your potential. Okay? Napakaganda nito. Another message, break chains. Yeah, sabi ko nga sa inyo, putulin mo yung kadena ng paulit-ulit. Meron daw nangyayari sa'yo na pattern na eh. Parang, marirealize mo to this week na parang, teka, bakit parang paulit-ulit lang yung nangyayari? Paulit-ulit lang yung ginagawa ko, paulit-ulit lang yung outcome. Ano yung mali? So, whatever you're trying to realize na mga maling ginagawa, maling desisyon, maling action, putulin mo yon para makapag-isip ka na ng bagong strategy and once and for all, mahawakan mo na yung control sa life mo o control sa ginagawa mo. Okay? Very, very important yan. In your challenge, meron po kayong the Three of Swords. Okay, this week, Gemini, kayo po'y pinapayuhan ng yung spirit guides na i-let go mo na yung past. Okay? Very, very, short and sweet. I-let go mo yung past, kaya ka daw hindi maghilom-hilom kasi yakap-yakap mo na yung past na hindi na para sa'yo. Okay? Meron ka daw ginagawa, meron ka daw inaasikaso, meron ka daw ang pilit binabalikan sa nakaraan na talaga namang you need to understand na wala na yon. Tapos na yon. Over it na dapat. Okay? So, paghihilumin mo ang sarili mo. Kasi daw, kapag hindi ka pa naghihilom, ay lalo kang matatagalan sa proseso. At lalong hindi mo maaabot yung dapat mong maabot kasi nga nakaharang pa ito. So, para wala nang harang this time, learn to let go something. Alam kong alam mo yan eh. Meron ka pang kinakapitan, pero alam mong masakit na, pero nandun ka pa din. So, what do you need to do? Tell yourself, okay, siguro nga, kailangan ko na ma-realize, bagong buhay na tayo, I need to stand on my own 2 feet and move on. Okay? Time to for healing. Okay, Gemini? Tandaan mo yan. Okay? The Three of Swords being clarified by Ben, dami ito matapon. Gemini, you have the Knight of Swords. Yes, ngayon, kailangan talaga nating mag-move past sa mga bagay na mapanakit or negativity. No? Hindi mo daw kailangan mag-dwell sa mga pangit na yan o sa mga masakit na portion na yan. Kasi the more na nag-stay ka dyan, the more na hindi ka aandar. Okay, Gemini, napakasimple ng cards mo for your challenge. Kapag nanatili ka sa isang portion o sa isang painful trauma or experience, whether heartbreak man yan or rejection, hindi ka makakaandar.
So you need to really paghilumin to para makalarga ka na. Okay? Very, very important ito. Isa isip, isa puso mo. In your fortune, meron po kayong breaking trail. Wow, a breakthrough is at hand. So makakalagpas ka na daw talaga sa isang mahirap na parte. Sabi ko nga sa inyo kanina, talagang moving past na tayo and talagang makakaramdam ka na ng kapanatagan. So claim mo yung breakthrough na yan, it's yours. Okay? Another message, you have joy and delight. Open your heart to joy. Ngayon, panahon to, kailangan talaga a positive thinking lang tayo, enjoy our life, no negativity, no anxiety, stress, no? Just enjoy what you have and be contented with what you have para pumasok pa yung mga bagong bagay na para sa'yo. Okay? Napakaganda nito. In your fortune, you have the High Priestess. Sabi dito, Gemini, this week, napakalakas ng intuition mo. Kung ano yung dapat gawin, kung ano yung dapat itama, kung ano yung mga dapat mong marirealize, napakalakas ng intuition mo ngayon. So, kung meron kang mga hindi maintindihan, malabo, hindi ka sure, huwag kang mag-alala, the answers will come this week. Okay, mauunawaan mo rin na parang, kaya pala ganon, kaya pala ganyan. So, kapag na-realize mo yung mga sagot, magiging madali sa'yo ang umaksyon at itama siya. So, napakalaking tulong nito para sa'yo this week. Example, sa trabaho, hindi mo maintindihan kung bakit ganto, ganyan. And you will know the answer and everything will be clear. So ano ang kailangan mo ngayon? Pagkatiwalaan ang skills mo. Pagkatiwalaan mo yung tawag yung damdamin, kung ito ang dapat gawin, kung yan o yun. Trust your inner strength and inner gut feel so that you will know what to do. Okay? You have the enormous talent, enormous ability. Gamitin mo daw yan pagkatiwalaan mo. Okay? The High Priestess being clarified by the Two of Pentacles. Yes, madali na sa iyong balansehin or magiging madali na daw sa iyo ang mag-decide. Because nakita ko rito, meron kang pinagninilayan itong nakaraang linggo, nakaraang buwan, and hindi mo alam kung ano yung tamang aksyon. So this week, the answer will come and you will know the right thing to do. Okay? Nakita ko rin itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang hirap na hirap kang balansehin, yung mga maraming bagay sa buhay mo. Kaya ngayon talagang you will visualize what you need to do base sa mga sagot na makukuha mo at magiging madali na kung paano ang aksyon at doon ka makakaramdam ng kapanatagan. Okay? Very, very fitting. Talagang correlated yung mga cards mo for the week. No? So, asahan mo, mapapanatag ka sa mga aksyong gagawin mo at saka sa mga sagot na malalaman mo. Okay? So, good for you. I-claim mo to, Gemini. The answers will come, balance will come, and easier decision will come. Okay? Congrats po. Claim, claim, claim. Like, it will be yours. In your divine messages, you have hold your vision. Yes, ito. Panghawakan mo yung plano mo. Panghawakan mo yung idea mo. Maging matapang ka to execute that. Okay? You also have believe in the impossible. Yes. Manalig ka na lahat ng bagay imposible. You are breaking trail here. No? Talaga namang malalagpasan mo yung mga mahirap na parte sa buhay mo. Kaya wag mo isipin na imposible. Wag mo isipin na limitado ka. You can do it. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Temperance card. Sabi dito, paratilihin mo daw yung tahimik na relasyon. Peaceful life, peaceful communication, and peaceful relationship with everybody. Okay? Tahimik ka lang gumalaw. Tahimik ka lang gumawa. Kapag maingay, magulo, chaotic, huwag kang pumatol. Continue working on what you're doing. Continue working on what you're doing. Continue working on what you're doing. Okay? Sobra ako na S. Pasensya na. So, sabi lang yung spirit guides, kung ano yung ginagawa mo, gawin mo lang. Tapos, kung may mga ingay sa paligid, magulo si boss, magulo yung mga anak mo, yung negosyo ay maraming etchebureche sa paligid, relax, no? Ito yung panahon para mag-relax ka and work silently. Kapag natapos mo to at talagang dedicated ka dito, magiging maayos yung resulta nito. At mas mabilis ha. So, work in silence. Yun na narinig ko for you. Work in silence, work in peace, and do it diligently. Huwag kayo hihinto, no? At huwag na huwag ka mawawalan ng pasensya para magdire-diretso ang ginagawa mong yan. Okay? Clarify natin siya.
The Temperance cards being clarified by the Death card. Yes, sabi dito, kung gusto mo talagang matapos na yung ginagawa mo o makompleto mo na o mabigyan mo na ng magandang resulta, kailangan talaga tayo ay matyaga. And also, wag mo na daw pahirapan ang sarili mo. Continue working lang. Halimbawa, meron kang 10 papeles sa lamesa mo, kailangan mo lahat yan ayusin, i-retype, no? Wag ka nang makipag-dwell pa sa issue ng katabing lamesa o makichismis pa sa kabila. Focus on your work. And you will see na mas matatapos mo yan na mas mabilis at yung ending niyan mas fruitful para sa'yo. Parang ganyan, Gemini, okay? So, work on that ngayong linggong ito. Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. Yes, meron ka daw mga kinakatakot o worry na hindi naman daw magaganap. So ngayon, paratilihin mong kalmado ang sarili mo ha. Huwag ka mag-isip ng mga nega. You also have Owl, good advice from a wise person. Makinig ka daw sa payo ng isang wais na tao para matulungan ka makaalpas at makagawa ng mga bagong diskarte. Okay? Another message of Arrow, you are on the right path. Oh, napakagandang payo sa'yo nito. Nasa tamang direksyon ka daw, kaya don't worry. Okay? You also have Axe, forces working against you. So, meron daw mga bagay na humaharang sa ginagawa mo. Maaaring, eto yon, hindi ka pa makapag-move on o may mga heartbreak, hardship ka pa na iniinda. Sa panahon daw to para lumaban ka o mabante ka and heal, maghilom ka from the past. Okay? Ang outcome ni Gemini for December 15 to 21, you have the 5 of Wands. Meron kang 5-5 here, talagang sinasabihan ka, Gemini, ng yung spirit guides to move on. Okay? Panahon na to para mag-change, no? Malaking pagbabago sa buhay mo. Yun ang number 5 in angel number. With the 5 of Wands, sabi dito, meron kang marirealize tungkol sa mga away, sigalot, or conflict sa life mo this week. Kung meron kang di pagkakaunawaan with someone, marirealize mo na, ay, siguro nga mali ako. Ay, siguro nga tama ka. So, kung ano yung marirealize mo, actionan mo para maitama mo pa siya. Okay? Kung ikaw naman daw ay gulong-gulo, parang litong-lito ka sa mga nangyayari, sabi mo, gagawin ko ba yun? Ito o yan? Di ko na alam. Huwag ka mag-alala. You will realize the truth at malalaman mo na yung tamang action forward. Okay? So, huwag kang matakot this week. Everything will be fine. Okay? Malalaman mo rin yung tamang diskarte strategy para manalo ka na dyan or makalagpas ka dyan. Okay? The 5 of Wands being clarified by Tumilapon, dalawa, the Queen of Swords and the 4 of Pentacles. Yes. Sa mga nangyayari ngayon, you are able to let go of your ego. Yun ang narinig ko ha. You're gonna let go of your ego and you will know the right thing to do. Parang ayaw mo na ng paligoy-ligoy, ayaw mo na ng hindi totoo, gusto mo na agad tumbukin yung truth and handa mo siyang panindigan. So, napakaganda nito. Kung ano yung kinakailangang aksyon para maitama at mawala na yung hirap-hirap, sigalot, gulo, away, drama. Ready ka to let go of your ego, of your pride, of your righteousness, no? Para handa ka magpakumbaba at gawin yung tamang gawin. Parang ganon. So, nakita ko rito very, very matured ka sa pag-handle mo ng sitwasyon na ito. So, congrats po. Napakaganda nito for you. Kung dumadaan ka man ngayon, Gemini, sa mga hirap na paraan, makakalagpas ka rin dyan. Okay? So, congrats po. So, Gemini, ito po ang yung December 15 to 21. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for giving Gemini the answers that they need. Comment lang po kayo ha kung naka-resonate kayo today. Babasahin ko po yung mga messages niyo. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you, Gemini. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.